Sa pagsusugal ni David ay unti-unti na itong natatalo at naubos na ang dala niyang pera. 150 million na po ang nailabas ninyo. May bala pa ho ba kayo? Ano na kung titulo, nagkakahalagang 700 million. Nasangla ko. Di ba nabanggit po na nakaharap po ng mga Montenegro? Nakaharap po ng asawa ng apo ni Senyor Facundo. Anak siya ni Ramon. Kung totoo nga may kapatid ako, mas gugustuhin ko na maging magkasundo kami. Sana lang mabait siyang kapatid mo kay Ramon. Di katulad ng kapatid mo kay Mang Rigor, si David. Sa patuloy na pagsusugal ni David ay sadyang minamalas ito. Kaagad naman na dumating si Vera na dala ang titulo. Oh, yan ang titulo. May nagsasanla ng titulo. Montenegro apelyido, baka konektado sa tatay mo. Pangalan ko to. Ha? Totoong pangalan ko nakalagay dito. Pero Montenegro, nasaan ang taon to? Ito. Hindi ba si David yan? Nang makita ni Tanggol si David sa monitor, ay lalong tumindi ang pagkagalit nito dahil matagal na palang ginagamit nito ang kanyang pagkatao. Tanggol. Wala pa lang ng bata tayo. Sobrang ni pagmamaltrato ginawa mo sa akin. Hinakaw mo pa ang pangalan ko at pagkatao. Ikaw ang sinasabi mo. Papatayin kita! Sa sobrang pagkagalit ni Tanggol ay binugbog nito si David. Kaagad naman na nakataka si David at humingi ng tulong sa kanyang tatay Rigor. Sinalakay ang mag-ama ni na Ramon at ng mga tauhan nito. Nakipaglaban si Rigor kina Ramon upang maprotektahan niya si David. Sa pag-uwi ni Tanggol sa Quiapo ay napapaiyak ito habang nasa kanyang sasakyan. Hayop ka, David. Pati pagkatao ko ninakaw mo. Papatayin kita. Papatayin ko kayo ng ama mo. Kukunin ko ang teksyon nila para sumakas sila. Sa pagtakas ni David ay nabaril ito ni Ramon sa isang eskinita. Kita sa mukha ni Ramon ang pagkapuot nito kay David. Ama! Sige! Patayin mo ako! Pero di mo pa rin mga bagong katotohanan! Nanaloko ka! Nakita katulad ko! Hindi isang katulad mo nasisira sa pangalan ng mga Montenegro. Tanan si David! Tumalon sa bintana! Nahabol mga lalaking papatay sa kanila! Abangan natin mga habibi ang mga next episode ng Batang Quiapo. Salamat po! Sipitin ng mulukso sa bakuran, hinahabol ang buwan sa kalangitan. Laging masaya, walang iniindang problema. Nilabay siya ang hari sa kalsada. Sipitin sumisilip sa bintana, nagmamatsa bakit parang nalilito siya. Ang mundo ay kay gulo pero siya'y payapa. Pagmasdan mo siya, ikaw ay tatawa. Sipitin walang iniintinding problema. Laging masaya, tila bawala sa kanya. Tag-ulan, tag-araw, palaging handa. Si Piti na aso'y aming bida. Kapag si Piti